ang kumpletong astig Tagalog recap natin ng One Piece Season 2, Into the Grand Line Episodes 1-8 ang mapapanood nyo mga huwan sa bidyong ito. Ang palabas na ito ay isang adventure fantasy action na na-release na karaang buwan lang. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa kasalukuyang panahon sa Going Merry Ship ng mga Straw Hat Pirates, sina Usopp at Sanji ay napansing kulang na sila ng supply ng pagkain at mga kagamitan kaya't minungkahi ni Sanji kay Nami na huminto muna sila sa Log Town upang mamili ng mga supply. Kahit naman ayon kay Nami na ang Log Town ay ang may pinakamalaking marine base ay sinabihan niya sina Zoro at Luffy na magpupunta sila sa bayan na yon na sinang-ayunan ng dalawa. Samantala ang mga Baroque Works agents na sina Miss Valentine, Mr. Five at Miss All Sunday ay inatake ang 153rd Marine Base sa Shells Town. Nang nakaharap ni Miss All Sunday sa loob ng base ang malaking grupo ng mga marine ay walang kahirap-hirap na napabagsak ng babae ang mga ito gamit ang pinarami niyang mga kamay. Pagkatapos ay nahanap ng tatlo sa gusali ang labi ni Mr. Seven na ang tinapos ni Roronoa Zoro nakaraan. Nalaman naman ng grupo sa isang marine na si Zoro ay tumakas ng base nila upang magtungo sa Grand Line kasama ang pirate captain nitong si Monkey D. Luffy. Maya-maya pagdating ng Straw Hat Pirates sa Log Town ay napansin nilang abala ang bayan para sa paparating na selebrasyon kung kailan nabitay roon ang Pirate King. Naisipan ng grupo na maghiwa-hiwalay sa pamimili nila sa Log Town at si Usopp ay nakabili roon ng isang kakaibang goggles. Kalaunan ng tinawagan ni Usopp si Kaya ay biglang nabangga si Nami ng baguhang magnanakaw na si Bartolomeo pero nakuha niya ang wallet ng lalaki. Pinayuhan naman ni Nami si Bartolomeo na kunin muna niya ang loob ng plano niyang nakawan upang magawa niyang manakawan ito. Sa kasalukuyang iyon ay nabangga ni Zoro ang babaeng si Tashigi at kinagulat niyang mapansing kamukha ito ni Kuina pero agad na inalisan niya ang babae. Pagkatapos ay pumasok si Zoro sa sword shop ni Ippon-matsu pero sinundan siya roon ni Tashigi dahil labis na namangha siya sa Wado Ichimonji niya na isa sa 21 grade blades. Kalaunan ay may nagustuhang espada si Zoro sa shop ngunit ayon kay Tashigi ay iyon ang sinumpang Sandai Kitetsu at ayaw itong ipagbili ni Ippon-matsu dahil posibleng masumpa rin siya ng espada. Pero upang maipakita ang tapang ni Zoro laban sa sumpa ng Kitetsu ay hinagis niya ang espada at pagbagsak nito ay kamangha-manghang di nahiwa ang kamay niya. Napagdesisyonan naman ni Ippon-matsu na ibigay ang Kitetsu kay Zoro pati na ang Yubashiri sword ng shop dahil nararapat raw ang mga espadang yon sa swordsman na katulad niya. Sa kasalukuyang yun ay namili sina Sanji ng mga seafood sa isang wet market pero hindi nagtagal ay inalisan ni Luffy ang kaibigan upang hanapin ang entablado kung saan nabitay noon si Gold Roger. Si Bartolomeo naman ay tinangkang kunin ang loob ni Luffy sa pagdala niya sa kanya sa festival ng Log Town kung nasaan ang sikat na execution platform ng Pirate King. Subalit si Captain Buggy at ang crew niya ay nahanap sa festival si Luffy at nang aalis si Bartolomeo ay pinigilan siya ng kapitan dahil inakala nitong bagong crew siya ni Luffy. Binunyag naman ni Buggy na kasama niya si Captain Alvida na kinagulat ni Luffy. Gayunpaman ay sinubukan niyang atakihin si Alvida ngunit lumihis lang ang atake niya sa kalaban dahil nakakain pala siya ng slip devil fruit. Pagkatapos ay nagslide si Alvida sa daan at malakas na hinampas niya si Luffy. Ilang saglit ay nagising siyang ginapos na nina Buggy sa kadena na gawa sa sea stone upang hindi niya magamit ang kapangyarihan niya. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito.
Samantala sina Nami ay nag-regroup sa harap ng Log Town ngunit napansin nilang wala roon si Luffy kaya't agad na hinanap nila siya. Sina Buggy naman ay planong tapusin si Luffy sa isang tent ng festival bilang paghihiganti nila sa kanya pero hindi nagtagal ay nahanap ni Sanji ang kapitan nila sa tent. Doon nagsimula ang napakatinding bakbakan ng mga Straw Hat Pirates laban sa pinagsamang puwersa ng crew ni na Captain Buggy at Captain Alvida. Samantala si Marine Captain Smoker na kakarating lang ng Log Town ay nalaman sa mga tauhan niya ang tungkol sa mga pirata sa festival at kasama si Tashigi na isa palang Marine ay pinuntahan nila ang lugar. Kalaunan sa pagtutulungan ni Nami at Usopp ay nagawa nilang mapabagsak si Captain Alvida ngunit si Buggy ay dinala si Luffy sa execution platform upang tapusin. Tumawa lang si Luffy sa kamatayan niya na nakita ni Smoker sa di kalayuan. Pero nang pupugutan na ni Buggy si Luffy ay bigla siyang tinamaan ng matinding kidlat at pati na ang execution platform. Pagbagsak ni Luffy ay makikitang nakasurvive siya sa tama ng kidlat at agad na sumugod roon sina Captain Smoker. Nang sinubukan ni na Luffy na tumakas ay hinarang sila ni Tashigi at pinaalis ni Zoro ang dalawa upang kalabanin ng espadahan ng Marine. Pero mabilis na natalo ni Zoro si Tashigi at hindi niya pinatay ang babae na labis na pinagtaka nito. Sa kasalukuyang iyon ay naharang sina Luffy ni Captain Smoker ngunit nang inatake ni Sanji ang kapitan ay napansin nilang may Devil Fruit power pala siya. Ginamit naman ni Luffy kay Smoker ang Gonggong Gatling attack niya ngunit wala itong epekto sa Marine Captain at malakas na pinatalsik nito si Sanji sa katabing gusali. Kalaunan ay ginapos ni Captain Smoker si Luffy ng makapal na usok at pinatalsik niya rin siya ng napakalakas. Pero nang gagamitin ni Smoker kay Luffy ang Nana Shaku Jit niya ay bigla siyang pinigilan ni Monkey D. Dragon at nilayo nito ang kapitan mula kay Luffy. Ilang saglit ay bumalik sina Luffy sa Going Merry na walang ideya kung sino ang lalaking nagligtas sa kanya. Samantala si Miss All Sunday ay nilapitan si Tashigi sa bar at sinabing nasasayang ng Marine ang mga talento niya. Pagkatapos ay binigyan ni All Sunday si Tashigi ng itim na card bago siya umalis ng bar. Sa sunod na araw ay laking tuwa ni na Luffy na makita ang Reverse Mountain na ang entrance papasok ng Grand Line. Maya-maya si Vice Admiral Garp kasama sina Kobe at Helmeppo ay nagtungo sa Log Town at kinausap niya si Captain Smoker sa opisina nito. Sinabi ni Smoker kay Garp na plano niyang sundan at tugisin si Luffy sa Grand Line dahil naalala niya si Gold Roger sa binata noong tumawa lang siya sa kamatayan niya. Pero nasagot ng Vice Admiral na mas dapat na mag-focus sila sa nalalapit na civil war ng kaharian ng Alabasta habang nawawala ang prinsesa nila. Ang Revolutionary Army naman ay patuloy na nakakakuha ng mga suporta upang mapatalsik ang world government. Nasabi ni Smoker na ang leader ng Revolutionary na si Dragon ay tinulungan sina Luffy na makatakas na karaan. Sa kasalukuyang iyon ay kahit napakamapanganib ng Red Line ng Reverse Mountain ay matapang na tinahak ito ng Straw Hat Pirates dahil yun lang ang tanging daan papuntang Grand Line. Kalaunan ay dahil sa sobrang lakas ng alon ng Red Line ay nawasak ni na Usopp ang steering wheel staff ng Going Merry at si Luffy ay kumapit sa mga bato upang hindi sila bumangga sa mga pader ng bundok. Patuloy na tinahak ng Straw Hat Pirates ang malaking kanal ng Red Line hanggang sa makita nila ang Grand Line sa di kalayuan ngunit may isang balyena na nakaharang sa labasan. Inatake ni Luffy ang balyena ngunit mabilis na pumasok ang Going Merry sa malaking bibig ng nilalang. Habang nasa loob naman ng bibig ng balyena ay sinabihan ni Nami sina Sanji at Usopp na maglibot sa mga wasak na barko sa paligid upang maghanap ng Raul at upang maayos ang nasirang whipstaff ng Going Merry. Hindi nagtagal ay nakakita sina Usopp ng isang bangkay sa tabi at nasa ilalim nito ang isang Raul. Ngunit nang kinuha ni Usopp ang Raul ay hindi pala isang bangkay ang lalaki at dahil plano niyang kunin ang barko nila ay inatake niya ang dalawa. Pero si Sanji ay magaling na kinalaban ang lalaki hanggang sa magawa niyang mapatalsik ito at mahulog sa isang lambat. Samantala si Luffy ay nagising na nasa Twin Capes na at nakita niya ang balyena na pilit na winawasak ang pader ng Reverse Mountain. Ang lighthouse keeper naman na si Crocus ay inatake ang balyena ng pangparalisa upang tumigil ito sa pagbangga sa bundok. Kalaunan ay habang nasa loob ng lighthouse si Crocus ay pinilit ni Luffy ang matanda na tulungan siyang maligtas ang mga crew niya mula sa balyena. Kahit mabigat sa kalooban ay sumang-ayon si Crocus kay Luffy. Sa sunod na eksena ay habang mag-isa si Nami sa Going Merry ay bigla siyang inatake ng isang babae at labis na nahirapan siyang kalabanin ito. Pero nang tatapusin ng kalaban si Nami ay agad na nakarating roon sina Sanji na kasama ang kasamahan nito. Ilang saglit ay sinimulan ng ayusin ni Usopp ang Going Merry habang sina Sanji ay ginapos ang dalawang umatake sa kanila. Pero si Zoro ay agad na napansin na ang mga ito pala ay sina Mr. Nine at Miss Wednesday na mga agents ng Baroque Works.
Sa kasalukuyang yon ay natanong ni Luffy kay Crocus kung bakit binabantayan niya ang balyena. Nakwento ng matanda noong nakalampas ng Reverse Mountain ang Rumbar Pirates ay hinayaan ni Crocus ang mga ito na manatili muna sa Twin Capes habang inaayos ang barko nila. Kalaunan ay napansin ng mga pirata na nasundan pa rin sila roon ng alaga nilang balyena na si Labon dahil labis na nahumaling itong makinig sa musikang pinapatugtog nila lalo na ng lalaking si Brook. Maya-maya ay uminom ng alak si Crocus kasama ang kapitan ng Rumbar Pirates na si Calico at nasabi niyang ang Grand Line ay napakamapanganib para kay Labon. Pero kinabukasan ay napangako ni Crocus kina Calico na siya muna ang magbabantay kay Labon hanggang sa makabalik sila roon. Subalit lumipas ang maraming taon ay hindi nakabalik sa Twin Capes sina Calico at nalaman niya sa isang lalaki na nakita nitong tumatakas ang barko ng Rumbar Pirates sa Grand Line. Sinubukan naman ni Crocus na sabihin kay Labon na wala na sina Calico ngunit naniniwala pa rin siyang nasa kabilang parte sila ng bundok at patuloy na winasak niya ito. Nangangamba naman si Crocus na matapos niyang maturukan ng pangparalisa si Labon ng maraming beses ay mawawala na ang epekto nito sa kanya at patuloy na sasaktan niya ang sarili sa pagbangga sa bundok. Sa sunod na eksena ay pinakita ni Vice Admiral Garp kay Captain Smoker ang pag-atake ng Baroque Works sa 153rd Branch at sa iba pang mga base na isang matinding banta para sa kanila. Pero si Tashigi ay nakikinig pala sa usapan ni Garp at nang naitulak niya ang pinto ay nalaman niyang agent pala ng Baroque Works si Miss All Sunday. Agad na pinalabas naman ni Smoker si Tashigi at si Garp ay inatasan siyang magtungo sa Grand Line hindi upang tugisin sina Luffy kundi ang Baroque Works. Maya-maya ay dahil nagkamalay na muli si Labon ay biglang nahulog si Usopp sa poste ng Going Merry at si Crocus ay tinurukan ng pangparalisa ang balyena ngunit wala na itong epekto rito. Nagmadali namang niligtas ni Sanji si Usopp pero si Miss Wednesday na natanggal ang gapos sa kamay ay tinulungan ng grupo na mahila ang kaibigan nila pabalik ng barko. Kalaunan si Luffy ay naisipang kantahin kay Labon ang awiting madalas na tinutugtog para sa kanya ng Rumbar Pirates na labis na kinamanghan ito sa kanya. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Luffy sa balyena na kailangan niyang tanggapin na wala na sina Calico pero nandoon si Crocus para sa kanya. Pinakiusapan ni Luffy si Labon na ilabas ang mga kaibigan niya at agad na binuksan na ng nilalang ang bibig upang makalabas roon sina Nami na labis na kinatuwa ng kapitan. Kalaunan ay masayang kumain sina Luffy sa tapat ng lighthouse ni Crocus at naisipan niyang pintahan ng Straw Hat Pirate logo ang ulo ni Labon. Sinabihan ni Luffy ang balyena na ang markang iyon ang simbolo ng pagkakaibigan nila kaya't hindi niya dapat ibangga ang ulo niya sa bundok upang hindi ito masira. Bago sila umalis ay naipangako ni Luffy kay Labon na babalik siya roon para sa kanya. Kinabukasan ay makikitang bihag ng Straw Hat Pirates sina Mr. Nine at Miss Wednesday sa Going Merry. Pero kalaunan ay napagdesisyonan ni Luffy na tanggalin ang gapos ni Miss Wednesday dahil sa tingin niya ay wala itong planong saktan sila. Ngunit nang tinuro ni Wednesday sa Straw Hat Pirates ang Cactus Island na ang unang isla na nadaanan nila sa Grand Line ay mabilis na tumakas ang dalawa mula sa Going Merry. Ang grupo naman ay hinanap sina Miss Wednesday sa bayan ng Whiskey Peak ng Cactus Island at napansin nilang masaya ang lahat ng mga tao roong makita sila. Maging ang mayor na si Igaram ay masayang binati sina Luffy at sinabing natutuwa ang mga lokal ng Whiskey Peak sa mga pirata. Pagkatapos ay inanyayahan ng mayor ang grupo na magsayang uminom sa bar nila. Ilang saglit ay sinabi ng kambal na magkapatid kay Sanji na may nais silang ipakita sa kanya sa taas ng bar at inaya ng lalaki si Usopp na sumama sa kanila. Maya-maya si Nami ay naisipang magtungo sa tuktok ng isa sa mga cactus ng isla upang lumikha ng mapa ng bayan. Ngunit nakita ni Nami ang isang lalaki na palihim na nagtabi ng kakaibang bagay sa isang abandonadong gusali. Pag-alis ng lalaki ay nakita ni Nami na mga pirata pala ang mga ito subalit napansin siya nito. Binunyag naman ng lalaki na hinahayaan nila ang mga pirata na magsaya sa bayan at pagkatapos ay pinapatay nila sila at nililibing sa mga cactus. Pero mabilis na napabagsak ni Nami ang kalaban habang si Zoro ay biglang inatake sa tabi ng dalawang lokal at agad na napatumba niya sila. Samantala habang kumakain ng dessert si Luffy sa isang bakery ay lumapit sa kanya si Mayor Igaram at si Miss Wednesday. Ang mayor pala ay isang Baroque Works agent rin na si Mr. 8 at habang pinapatugtog niya ang saxophone ay sumayaw si Wednesday upang ma-hypnotize nila si Luffy at mapatulog. Ilang saglit ay nagpatumba pa si Zoro ng ilang kalalakihan sa bar ngunit binunyag sa kanya ni Mr. 9 na lahat sila roon ay miyembro ng Baroque Works. Gayunpaman ay buong lakas na nakipagsagupaan ng mag-isa si Zoro sa mga kalalakihan sa bar gamit ang dalawang bagong espada niya. Ngunit nang lumapit kay Zoro ang isang madre na nagmamakaawa sa kanya ay bigla itong nag-spray ng kemikal at sinaksak siya sa balikat.
Pero agad na nakarecover si Zoro at pinatalsik niya ang madre bago patuloy na pinatumba ang bawat miyembro ng Baroque Works na sumusugod sa kanya. Hindi nagtagal ay nakaharap ni Zoro ang lalaking si Hercules at gamit ang malaking sandata ng kalaban ay napatalsik siya nito sa silid kung saan bihag sina Sanji ng kambal na babae. Mabilis na napabagsak naman ni Zoro ang dalawang kalaban ng napakadali at sinipa niya papunta sa mga kaibigan ng isang patalim sa sahig. Pagkatapos ay inatake uli si Zoro ni Hercules pero nagawa niyang mahulog ang lalaki sa mababang palapag ng bar. Sa patuloy na pagpapabagsak ng swordsman sa mga kalaban ay hinabol niya si Mr. Nine sa labas. Pinaatake ni Mr. Nine kay Zoro ang 5 pa niyang tauhan pero gamit ang 3 espada ng swordsman ay agad na natapos niya ang mga ito. Kalaunan ay malakas na naihulog ni Zoro si Mr. Nine sa baba ng gusali. Ngunit ang madre ng bayan na si Miss Monday ay kinalaban si Zoro at dahil sa sabay na pag-atake ng 2 Baroque agents ay nagawa nilang mabugbog ang lalaki. Pero hindi sumuko si Zoro at magaling na napatumba niya ang 2 kalaban. Sa kasalukuyang iyon ay nagkamalay na si Luffy at sina Mr. 8 ay nagmadaling sumakay sa kotse nila. Pero mabilis na nakakapit si Luffy sa kotse at gamit ang kapangyarihan niya ay napalabas niya ang 2 sa sasakyan. Lumapit naman si Nami kay Luffy at sina Miss Wednesday ay sinabing may mas matinding nangyayari roon ng higit pa sa nalalaman nila. Subalit biglang nagpakita sa lugar sina Miss Valentine at Mr. 5 upang tapusin sina Wednesday na mga espiya pala ng organisasyon nila. Pagkatapos ay gamit ang kulangot ni Mr. 5 ay pinasabugan niya ang 4 at nagmadaling nagtago ang mga ito. Habang hinahanap ng mga kalaban ang 4 ay inamin ni Miss Wednesday kina Nami na sila ni Igaram ay nagsagawa ng undercover mission upang pabagsakin ang Baroque Works. Ngunit napansin ni Wednesday na natamaan si Igaram ng matalas na kahoy sa tagiliran at binunyag niya kina Luffy na kapitan siya ng Alabasta Royal Guard. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Igaram ang 2 na protektahan ng prinsesa dahil nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng bansa nila na sinang-ayunan ni Luffy. Lumapit naman sa kanila si Zoro at si Igaram ay malungkot na nagpaalam kay Miss Wednesday bago mag-isang inatake ang mga kalaban gamit ang nakatagong machine gun niya sa buhok. Ngunit mabilis na inatake si Igaram ni Miss Valentine at gamit ang dugo ni Mr. 5 mula sa sugat ay malakas na pinasabugan niya ang lalaki. Samantala ang buong grupo ni Luffy ay ligtas na nakabalik ng Going Merry na kasama si Miss Wednesday. Kinaumagahan ay nakita ni na Mr. 5 si Mr. 9 sa bar na mag-isang umiinom ng alak sa tabi at binunyag nila sa kanya na isang espiya pala si Miss Wednesday. Pagkatapos ay sinabihan ng 2 si Mr. 9 na tulungan silang tugisin si Miss Wednesday pero tumanggi ang lalaki dahil dating partner niya ang babae. Nasabi pa ni Mr. 9 na kahit tapusin nila siya ay papatayin rin sila ni Mr. 0 nang dahil sa kabiguan nilang mapaslang si Miss Wednesday at galit na sinipa siya ni Miss Valentine. Samantala si Miss Wednesday ay sinabi kina Luffy na ang totoong pangalan niya ay Nefertari Vivi na ang prinsesa ng Alabasta. Ang Baroque Works ay planong pasimulan ng Civil War ng Alabasta pero kasama si Igaram ay nalaman ni na Princess Vivi ang tunay na pagkatao ng leader nilang si Mr. 0 at kailangan niyang masabi ito sa ama niya. Subalit biglang nagpakita sa barko si Miss All Sunday at bago makaatake sina Usopp ay mabilis na napatumba niya sila gamit ang kapangyarihan niya. Sinabi ni All Sunday sa grupo na napansin niyang ang log post ng barko nila ay nakaset papunta sa napakamapanganib na isla na ang Little Garden. Pagkatapos ay binigyan ng babae ang grupo ng Eternal Post nang sa gayon ay mapupunta sila sa ibang isla kung saan ligtas sila sa matinding panganib. Pero galit na sinira ni Luffy ang Eternal Post at sinabing mapagtatagumpayan nila ang kahit anong makaharap nila sa Grand Line. Si Miss All Sunday naman ay nagpaalam na kina Luffy at maya-maya ay nakarating na ang Straw Hat Pirates sa Little Garden na nababalot ng masukal na kagubatan. Sa paglalakad ng grupo sa kagubatan ng isla ay naghiwa-hiwalay sila ng mga landas pero agad na bumalik si Nami ng barko nang napansin niyang bumalik roon si Usopp dahil naniniwala siya kay Miss All Sunday na mapanganib ang islang yun. Kalaunan ay lumapit sa Going Merry ang higanteng si Brogy at matapos nitong mainom ang bariles ng alak nila ay kinuha niya ang 2. Samantala sina Princess Vivi at Luffy ay labis na nagulat na makakita sa isla ng mga Brontosaurus dinosaur. Habang sina Sanji at Zoro ay biglang inatake ng isang Tyrannosaurus Rex pero dahil sa sabay na atake ng 2 ay napabagsak nila ang higanteng dinosaur. Ngunit nang nilapitan ni Zoro ang isang babae na tumatakbo sa kakahuyan ay mabilis na namarkahan siya nito sa paa at nagsimula siyang ngumiti. Ilang saglit ay nakakita sina Luffy ng isang malaking inihaw na laman ng dinosaur at lumapit sa kanila ang giant na si Dory. Masayang pinagsaluhan naman nina Luffy at Dory ang inihaw na laman ng dinosaur at nalaman nilang ang higante pala ay kapitan ng Giant Warrior Pirates na kinamangha ni Luffy.
Samantala sina Usopp ay dinala ni Brogy sa kuweba niya at labis na natatakot ang dalawa sa higante dahil inakala nilang gagawin silang pagkain nito. Pero laking gulat ni Nanami na binigyan sila ng pagkain ni Brogy dahil pinunta niya pala ang dalawa roon upang makakwentuhan sila habang kumakain. Maya-maya ay nakarating sina Mr. 5 sa pangpang ng Little Garden at kalaunan ay nakita nila ang house wax ni Mr. 3. Nasabi ni Mr. 3 kina Mr. 5 na sila na ng partner niya ang inatasan ni Mr. 0 na tumugi sa prinsesa. Pero kung mapapatay ni na Mr. 5 ang dalawang kaibigang giant na mga Straw Hat sa isla ay irerekomenda niya kay Mr. 0 na hindi sila patayin. Maya-maya ay napansin ni Brogy na nagsimula ng pumutok ng bulkan sa isla at pinaliwanag ng dalawang giant sa mga Straw Hat Pirates na tuwing pagputok ng bulkan ay nagduduelo sila. 100 taon na silang naglalabang dalawa ngunit palaging nagiging tabla ang resulta ng duelo. Kahit pa hindi na nila matandaan kung bakit sila naglalaban ay ginagawa nila ito upang malaman kung sino ang kampyon sa kanila. Subalit bago lumabas sina Usopp ng kuweba ay mabilis na naglagay ng berdeng marka kay Nami ang misteryosong babae. Sa kasalukuyang iyon ay napansin ni Sanji si Zoro na natutuwang humiwa ng mga prutas at pagbalik ng lalaki sa barko nila ay bigla itong nilapitan ni Miss Valentine. Kalaunan ay nag-regroup ang Straw Hat Pirates sa isang tabi habang sina Dory at Brogy ay nagkaharap na at si Nami ay napahiga ng dahil sa kakaibang nararamdaman. Matapos naman magpalitan ng mga alak ang dalawang higante ay naglagay pala ng bomba si Mr. 5 sa alak na binigay ni Dory kay Brogy at sinimulan na ng mga giants ang mainit na duelo nila. Ngunit hindi nagtagal ay sumabog sa tiyan ni Brogy ang bomba ni Mr. 5 at nang napansin ni Luffy ang mga kalaban sa di kalayuan ay galit na sinugod niya ang mga ito. Kahit naman labis na nasaktan si Brogy sa pagsabog ay patuloy na nilabanan niya ang katunggali subalit nagawa siyang masaksak ni Dory sa tiyan at sa wakas ay siya ang nanalo sa laban nila. Pagkatapos ay winasak ni Miss Valentine ang tinatayuang bato ni Usopp at dinala niya si Nami. Agad na bumangon si Usopp at pinaliwanag niya kay Dory na ang agent ng Baroque Works ay naglagay ng bomba sa alak na binigay niya kay Brogy kaya't natalo niya siya. Labis na kinagalit ni Dory ang nalaman at inalisan niya sa lugar si Usopp habang si Luffy ay nakakita ng isang malungkot na babae sa tabi. Ngunit paglapit ni Vivi ay makikitang ito pala ay si Miss Goldenwick at namarkahan na niya si Luffy sa pisngi. Nagmadaling tumakbo si Vivi palayo ngunit agad na pinasabugan siya ni Mr. 5 at hinampas sa ulo ng baril. Ilang saglit ay naisipan ni Dory na puntahan ang bahay ng kaibigan ngunit mabilis na sinaksak ang kamay niya ng candle wax ni Mr. 3 at binalot nito ang katawan niya ng wax. Maya-maya ay nagising si Princess Vivi na nakagapos na sa house wax ni Mr. 3 kasama si Nami. Pero napansin ng prinsesa ang hypnotic paint sa hita ni Nami at agad na tinanggal niya ito upang bumalik sa normal ang pakiramdam ng kaibigan. Nang sinubukan namang tanggalin ni Nami ang marka kay Zoro ay tumatawang umiwas ang lalaki sa kanya. Maya-maya ay nahanap ni Usopp si Luffy sa tabing dagat na malungkot na sinisisi ang sarili dahil hindi niya sila naprotektahan. Sinubukan ni Usopp na isama sa kanya si Luffy ngunit malungkot na tumanggi ito at agad na tumakbo siya palayo nang bumalik roon si Miss Goldenwick. Maya-maya ay nilagay ni Mr. 3 ang tatlo sa nagawa niyang malaking wax birthday cake habang nakagapos sa mga paa nila. Pagkatapos ay sinabihan ni Mr. 3 si Mr. 5 na sindihan ang mga malalaking kandila sa taas upang unti-unting tumalsik sa tatlo ang wax at mabalot sila nito bilang matinding torture. Pero paasar na nasabi ni Nami kay Mr. 3 na hindi nararamdaman ni Zoro ang torture niya dahil tumatawa pa rin siya. Agad na tinanggal naman ni Mr. 3 ang pinta kay Zoro at sinubukan niyang sirain ang gapos sa paa ngunit kasing tigas ng bakal ang wax. Samantala ay dahil napansin ni Sanji na wala ang mga kaibigan sa Going Merry ay hinanap niya sila sa kagubatan. Ilang saglit ay nakita ni Sanji ang house wax ni Mr. 3 at pagpasok sa loob ay narinig niya ang pagring ng nakatagong Denden Mushi sa table. Pagsagot ni Sanji sa telepono ay tinanong sa kanya ni Mr. 0 kung patay na ba sina Luffy at Vivi. Nagkunwari naman si Sanji na si Mr. 3 at sinabing pinatay na niya ang mga target nila. Subalit upang makumpirma na patay na nga ang Straw Hats ay nasabi ni Mr. 0 na pinasugod niya sa isla ang Otter na si Mr. 13 at ang Vulture na si Miss Friday at agad na inatake ng dalawa si Sanji. Pero pagbaba ng Vulture sa bintana ay mabilis na nabalian ni Sanji ang ulo ng nilalang at galit na inatake siya ni Mr. 13. Bagaman bahagyang nahirapan si Sanji na kalabanin ang maliit na Otter ay nagawa niya itong mapabagsak. Nagpakilala naman si Sanji kay Mr. 0 na si Mr. Prince at sinabing napatay na niya ang mga alagang hayop niya na kinagalit nito. Pagkatapos ay kinuha ni Sanji ang Eternal Pose na dala ng Vulture.
Samantala si Usopp ay napansing hindi pala napatay ni Dory si Brogy ngunit hindi siya makatayo nang dahil sa malubhang sugat sa tiyan. Pinaliwanag ni Usopp kay Brogy na sinabotahe ng Baroque Works ang laban nila at nakidnap pa ang mga kaibigan niya. Napansin ni Brogy na natatakot si Usopp sa mga kalaban pero nasabi niyang ang tunay na matapang ay lumalaban pa rin kahit pa natatakot. Dagdag pa ni Brogy na mas mabuting mamatay ng may karangalan habang nililigtas ang mga kaibigan niya. Sa kasalukuyang iyon ay nakikipaglaro si Miss Golden Week kay Luffy ng picnic sa tabing dagat. Ngunit hindi nagtagal ay naisipan ni Golden Week na lagyan ng itim na hypnotic paint ang pisngi ni Luffy at sinabihan niya siyang lunurin ang sarili sa dagat. Pero matapang na bumalik sa lugar si Usopp at aksidenteng nasipa niya ang palad ni Golden Week sa muka ng kalaban bago niya iahon si Luffy sa pangpang. Makikitang natanggal na ang pinta sa pisngi ni Luffy at pagtakbo nila sa kagubatan ay naiwan roon si Miss Golden Week na nakakaramdam ng halo-halong emosyon. Kalaunan pagharap ni na Luffy kina Mr. Tree ay tuluyan ang nabalot ng wax ang buong katawan ni Nami. Pagtakbo ni Mr. Tree ay agad na hinabol ito ni Luffy at si Usopp ay hinamon sina Mr. 5 sa isang duelo na katulad sa mga Giants. Tinawanan ng dalawa si Usopp at sumang-ayon sila sa kanya pero napiling kalabanin ng lalaki si Miss Valentine. Pagkatapos ay tumakbo si Usopp sa tabi ng malaking wax cake at nagpasuntok siya kay Miss Valentine ng ilang beses. Pero dahil sa sobrang lakas ng mga suntok ng babae ay nawasak ang wax sa katawan ni Nami at inatake nila ang mga kalaban maliban kay Zoro na nakagapos pa rin ng isang paa. Nang babarili ni Mr. 5 si Zoro ay agad na inatake ni Usopp ng tirador ang baril ng kalaban pati na ang bibig nito. Pagkatapos ay inatake ni Usopp ang mga espada ni Zoro nang nag-aapoy na bala niya upang makawala sa gapos ang kaibigan at mabilis na napatumba nito si Mr. 5. Si Vivi at Nami naman ay pinagtulungang kalabanin si Miss Valentine hanggang sa magtagumpay silang mapabagsak ang kalaban. Samantala si Luffy ay nakita ang nagawang mga wax na estatwa ni Mr. Tree sa kagubatan. Sinubukan ni Luffy na suntukin ang mga wax na estatwa upang mahanap ang tunay na Mr. Tree ngunit tumakbo uli ito palayo. Nahabol ni Luffy si Mr. Tree sa kuweba at nakita niya roon si Dory na nababalot ng wax. Subalit nang inatake ni Luffy si Mr. Tree ay mabilis na nagdikit ito ng mga mabibigat na wax sa dalawang kamay niya. Pero nakaiwas si Luffy sa sunod na atake ni Mr. Tree at nawasak ang wax sa kanang kamay niya. Pagkatapos ay malakas na hinampas ni Luffy sa kalaban ang mabigat na wax na agad na kinabagsak nito. Ilang saglit nang bumalik si Luffy kina Usopp ay lumapit sa kanila si Sanji dala ang Eternal Pose na nakaset papuntang Alabasta. Pagkatapos ay makikitang pinalaya pala ni Luffy si Dory mula sa wax ni Mr. Tree at kasama si Brogy ay napagdesisyonan nilang itigil na ang duelo nila. Ang Straw Hat Pirates naman ay masayang nagpaalam sa dalawang Giants subalit biglang hinarang sila ng isang dambuhalang goldfish na ang Island Eater. Pero gamit ang mga sandata ni na Brogy ay mabilis na natapos nila ang higanteng isda. Ngunit naalala ni na Brogy na ang dahilan kung bakit sila nagduelo noon ay dahil sa pagtatalo nila kung sino sa kanila ang nakapagpabagsak ng mas malaking isda at nagduelo uli sila. Samantala sina Mr. Tree ay nag-regroup sa house wax niya at nang naisipan ni Miss Valentine na i-report kay Mr. Zero ang mga nangyari ay binalot niya ng wax ang ulo ng babae. Maya-maya ay nagdiwang ang Straw Hats nang dahil sa pagligtas ni Usopp sa kanila. Subalit si Nami ay sumama ang pakiramdam at paglabas niya sa cabin ng barko ay bigla siyang nahimatay. Sa sunod na eksena ay bumisita si King Wapol ng Drum Kingdom sa sikretong base ng Baroque Works at hinarap sila ni Miss All Sunday. Nasabi ni All Sunday kay King Wapol na bilang pagpapasalamat ng dahil sa pinansyal na kontribusyon niya sa Baroque Works ay niregaluhan niya siya ng isang devil fruit. Kahit naman hindi alam ni Wapol kung anong kapangyarihan ang makukuha sa prutas ay agad na kinain niya ito. Makalipas ang 4 na araw ay nagising si Nami na nakahiga sa kama habang binabantayan ni Sanji at napansin niya ang mga itim na ugat sa kamay. Pinaliwanag ni Sanji sa babae na sa tingin nila ay may masamang nangyari sa kanya sa Little Garden at naghahanap na sila ng doktor na makakapagpagaling sa kanya. Ang Straw Hats naman at si Princess Vivi ay napagdesisyonang bago sila magtungo sa Alabasta ay hihinto muna sila sa kalapit na isla na ang Drum Kingdom upang may pagamot roon si Nami. Sabi ni Princess Vivi na kilala ang Drum Kingdom nang dahil sa magagaling na manggagamot nila. Maya-maya pagbaba ng Straw Hat sa Drum Kingdom ay nagtungo sila sa isang village na may mataas na pader ngunit binaril sila ng bantay at pinigilan na makapasok sa kadahilan ng mga pirata sila. Pero si Vivi ay hinikayat sina Luffy na pakiusapan ang mga taga-village na papuntahin sa labas ang doktor ng bayan upang mapagaling ang kaibigan nila.
Kalaunan si Captain Dalton ay binuksan ang tarangkahan at pinapasok niya ang grupo sa village. Pinaliwanag ni Dalton sa Straw Hats na ang mga lokal nila ay naging alerto na mula nang inatake sila ng grupo ng mga pirata ni Blackbeard. Nasabi pa ni Dalton na si King Wapol ay tumakas kasama ang lahat ng doktor ng kaharian imbis na protektahan ang mga nasasakupan niya. May isa pang manggagamot na makakapagpagaling sa kaibigan nila at ito ay si Korea na nakatira sa kastilyo na nasa tuktok ng bundok. Ngunit dahil mapanganib para kina Luffy na tahakin ng gabi ang bundok ay pinanatili muna sila ni Dalton sa isang bahay ng bayan. Samantala sina Captain Smoker at Tashigi ay nagtungo sa Marine Communications Outpost matapos nilang hindi mahanap sa Grand Line ang Baroque Works. Ngunit napansin sa daan ni Tashigi ang isang marine na tinapos ng isang batikang swordsman. Nagmadaling pinasok ni Captain Smoker ang Communications Outpost at nakita niyang patay na ang lahat ng marine roon pati na ang mga Denden Mushi. Pagkatapos ay nakaharap sa pasilidad ni Captain Smoker si Miss Thursday na gumagamit ng isang baseball bilang sandata. Pero matapos ang mainit na bakbakan ng dalawa ay hindi nagtagal ay malakas na nahagis ni Smoker ang baseball sa leeg ni Thursday na kinabagsak ng kalaban sa mababang palapag ng gusali. Ilang saglit ay napasok ni Tashigi ang isang opisina kung nasaan ang labi ng isang marine officer at biglang inatake siya ni Mr. 11. Napansin ni Tashigi na isang skillful grade blade kasyo ang espada ni Mr. 11 at dahil hindi nararapat sa isang assassin ng sandata ay agad na tinalo ng babae ang kalaban at kinuha niya ito rito bago patulugin. Sa kasalukuyang yon dahil sa lumalalang kondisyon ni Nami ay napagdesisyonan ni Sanji at Luffy na akyatin ang bundok habang nakatali sa likod ng kapitan ang babae. Kahit naman labis na nahihirapan ang dalawa ay pinilit nilang umakyat habang napapalapit na sila sa tuktok ng nagyayelong bundok. Ngunit biglang nabagsakan ng mga yelo si Sanji na kinahulog niya mula sa bundok pero si Luffy ay mabilis na pinahaba ang leeg upang makagat ang kaibigan at may hagis siya sa tuktok. Pagkatapos ay nagawang makaakyat ni Luffy sa tuktok ng bundok kung nasaan ang kastilyo at nilapitan sila ng isang malaking nilalang bago mawala ng malay. Maya-maya ay nagising si Nami na nakahiga sa kama ng kastilyo at bahagyang gumaling na. Nakita naman roon ni Nami ang maliit na reindeer na si Tony Chopper at nagtago ito sa kanya. Kalaunan si Dr. Korea ay pinaliwanag kay Nami na nakagat siya ng isang prehistoric na garapata na ang Kestia. Si Luffy naman ay biglang nagising matapos malagyan ni Korea ng mainit na tubig upang hindi siya magkasakit sa sobrang lamig. Pero nang nagkamalay na si Sanji ay natuwa silang makita ni Luffy na magaling na si Nami. Maya-maya ay nagluto si Sanji ng hapunan nila at nang nakita ni Luffy sa tabi ang isang flag ng pirata ay galit na sinarado ni Chopper ang baul. Kalaunan habang kumakain ang grupo ay nagtakang natanong ni Luffy kay Dr. Korea kung bakit nagalit sa kanya si Chopper nang hinawakan niya ang flag. Nakwento ni Korea noong pinapadakip ni King Wapol ang lahat ng manggagamot ng Drum Kingdom ay sila lang ni Dr. Hiriluk ang tanging nakapagtago at hindi nahuli. Napag-usapan naman ng dalawa ang tungkol sa Cure-All Mushroom na hinahanap ng lahat sa Valley of Death pero hindi naniniwala rito si Korea. Hindi nagtagal ay napagdesisyonan ng dalawa na maghiwalay ng mga landas at nakita ni Dr. Hiriluk sa daan si Chopper na may tama ng baril sa katawan. Makalipas ang ilang araw ay nagising si Chopper na nasa nagawang bahay ni Hiriluk at napansin ng doktor na nakakapagsalita pala siya. Pero nang pinilit si Chopper ni Hiriluk ay pinaliwanag niyang noong kumausap siya ng mga tao ay binaril nila siya dahil napaka-weirdo na nakakapagsalita ang isang reindeer. Nasabi pa ni Chopper na iniwasan siya ng reindeer family niya nang dahil sa pagkakaroon niya ng asul na ilong pero sa tingin ni Hiriluk ay nakakain siya ng devil fruit kaya naging ganoon ang itsura niya at hindi isang normal na reindeer. Pagkatapos ay naisipan ni Hiriluk na pangalanan siyang Tony Chopper. Ginugol naman ni Chopper ang sunod na taon niya na kasama si Dr. Hiriluk at tinulungan niya itong makalikha ng lunas upang maligtas ang buong Drum Kingdom. Nang naging palpak ang eksperimento ni Hiriluk ay nakapagbitaw siya ng masakit na salita kay Chopper at nag-away sila. Pero bilang paghingi ng patawad ay binigyan ni Hiriluk si Chopper ng malaking pulang sombrero. Kalaunan ay kinuwento ni Hiriluk kay Chopper ang tungkol sa isang magnanakaw na may matinding sakit sa puso. Nagpatingin ang magnanakaw sa mga sikat na doktor subalit hindi nila siya magamot. Pero isang araw matapos makakita ng magnanakaw ng mga bumabagsak na cherry blossom mula sa bundok ay himalang gumaling siya. Kaya't mula noon ay naniniwala si Hiriluk na walang sakit na hindi mapapagaling at katulad ng mga pirata ay kakalabanin nila ang mga karamdamang ito. Isang araw ay nagdahilan si Dr. Hiriluk na dahil tuluyan ng gumaling ang sugat ni Chopper ay pinaalis niya siya sa bahay niya.
Labis na kinasama ni Chopper ang naging desisyon ni Hirilok at agad na nagpatingin siya kay Korea ngunit nasuri nitong malapit na siyang mamatay nang dahil sa karamdaman niya. Pero mula sa butas ay narinig ni Chopper sa pag-uusap ng dalawa na si Hirilok pala ang magnanakaw na tinutukoy nito sa kwento. Narinig pa ni Chopper ang tungkol sa cure-all mushroom pati na ang dahilan kung bakit siya pinaalis ni Hirilok ay upang hindi niya ito makitang mamatay nang dahil sa matinding sakit. Ilang saglit ay ginugol ni Hirilok ang mga huling araw niya sa paglikha ng lunas sa karamdaman niya. Matapos ang masugid na pag-eksperimento ni Hirilok ay nagtagumpay siyang magawa ang reaksyon sa kemikal na hinahanap niya. Pagkatapos ay biglang pumasok si Chopper ng bahay na labis na nanghihina at binigay niya kay Hirilok ang cure-all mushroom na galing sa Valley of Death. Bagaman naawa si Hirilok kay Chopper ay natuwa siya sa dala niyang kabute. Maya-maya matapos mainom ni Hirilok ang mushroom soup na nagawa ni Chopper ay agad na naisipan niyang magpunta sa Drum Castle upang gamutin ang mga nadakip na doktor roon na nagkaroon ng sakit. Matapos magpaalam ni Hirilok kay Chopper ay kalaunan ay pumasok si Korea ng bahay upang hanapin ang kaibigan subalit nalaman niya kay Chopper na napainom pala nito sa doktor ang isang nakakalasong kabute. Pinaliwanag ni Korea na malamang ay alam ni Hirilok na nakakalaso ng kabute pero ininom pa rin niya ito dahil napakabuti niya sa kanya. Samantala si Hirilok ay pinasabugan ng mga bantay ng kastilyo upang makapasok sa tarangkahan at gamutin ang mga kapwa niya doktor na bihag ng hari. Ngunit napansin ni Hirilok na wala palang sakit ang mga doktor at binunyag ni King Wapol na nalinlang niya siyang mapapunta roon. Inatasan ni King Wapol si Dalton na tapusin si Hirilok pero habang tumatakbo si Chopper papuntang kastilyo ay nasabi ng doktor na hindi siya mamamatay hanggat ang pangarap niyang magamot ang Drum Kingdom ay ipagpapatuloy ng iba. Nasabi pa ni Hirilok na papunta ng kastilyo ang isang halimaw at pinakiusapan niya sina Dalton na huwag patayin ang nilalang dahil anak niya ito. Pagkatapos ay malakas na pinasabog ni Hirilok ang sarili at si King Wapol ay galit na inatasan si Dalton na tugisin ang halimaw. Pagharap ni Dalton kay Chopper ay nahulog ang sombrero ni Hirilok mula sa kastilyo. Bagaman pilit na nilabanan ni Chopper si Dalton ay sinabihan siya ng lalaki na tumakas na at magpatuloy na mabuhay dahil yun ang nais ng ama niya para sa kanya. Ilang saglit ay inanunsyo ni Dalton na ititigil na niya ang pagserbisyo kay King Wapol sapagkat mawawasak lang ang kaharian ng dahil sa kanya. Inis na inatasan naman ni Wapol ang mga tauhan niya na atakihin si Dalton at matapang na nilabanan niya sila. Samantala si Chopper ay pinakiusapan si Korea na turuan siyang gumamot dahil plano niyang lumikha ng lunas sa lahat ng uri ng sakit. Kahit nag-aalinlangan ay sumang-ayon si Korea kay Chopper. Matapos naman marinig ng Straw Hats ang kwento ni Korea ay sinabi ni Luffy kay Chopper na dapat ay isinasabit ang pirate flag na yun bilang respeto. Sa kasalukuyang yon ay napansin ni Dalton sa di kalayuan ang usok ng isang campfire at agad na pinuntahan niya ito. Subalit paglapit ni Dalton sa campfire ay biglang pinana siya ng mga tauhan ni King Wapol na sina Chess at KM. Maya-maya ay dinala ng dalawa si Dalton sa harap ni King Wapol na planong kunin muli ang trono niya sa kaharian ng Drum Kingdom. Pagkatapos ay kinain ni Wapol ang sibat niya at ginawang sibat ang kamay upang ipakita kay Dalton na nakakain siya ng Munch Munch Devil Fruit. Si Dalton naman ay agad na nagpalit ng anyo bilang isang taong bison ngunit agad na nasaksak siya ng sandata ni Wapol. Ilang saglit ay binuksan ni King Wapol ang malaking bibig niya upang ilabas rito ang mga sundalo niya. Hindi nagtagal ay napansin ni Usopp na papunta sa village ang mga halimaw na sundalo ni King Wapol. Napagdesisyonan naman ni Vivi na puntahan sina Luffy sa bundok habang sina Usopp at Zoro ay poprotektahan ang village. Hindi nagtagal gamit ang grappling hook ni Usopp ay nakaakyat si Vivi ng bundok at pagpasok niya sa kastilyo ay sinabi niya kina Luffy na pabalik na si King Wapol sa Drum Kingdom. Si Dr. Korea naman ay sinabihan si Chopper na magtatago sila mula sa hari pero tumanggi ang reindeer dahil nais niyang tulungan ang mga tao. Napilitan si Korea na iwan kina Luffy si Chopper at dumaan siya sa sekretong lagusan upang makalabas ng kastilyo. Ilang saglit ay nakita ni Korea si Dalton sa kagubatan na labis na nanghihina at kahit nag-aalinlangan ay ginamot niya ang mga sugat ng lalaki sa katawan. Maya-maya kasama ang ilang lokal ay inabangan ni Zoro ang mga halimaw na sundalo ni King Wapol na makapasok sa tarangkahan ng village. Matapang na kinalaban ni Usopp at Sanji ang mga halimaw ngunit napansin ng dalawa na tila walang talab sa mga ito ang mga atake nila. Sa kasalukuyang iyon ay pumasok si King Wapol sa sekretong lagusan ng kastilyo at nakaharap niya sa loob sina Luffy at Princess Vivi. Pagsugod ni Luffy kay King Wapol ay nagagawa niyang maiwasan ang mga atake ng hari pero kalaunan ay malakas na napatalsik siya nito. Binuksan ni Wapol ang malaking bibig niya at si Luffy ay pilit na sinarado ito.
Pero bago maatake ni Wapol si Luffy ng kanyan sa bibig ay ginapos ito ni Vivi at tumalsik siya ng malakas. Samantala sina KM at Chess ay sumugod sa kastilyo pero agad na kinalaban sila nina Sanji at Chopper, nang biglang napadikit sa sahig ang isang paa ni Sanji nang dahil sa static na buhok ni KM ay nahirapan siyang kalabanin ito. Pero si Chopper ay nagawang ma-uppercut si Chess at tinulungan niya si Sanji na mahubad ang isang sapatos na nakadikit sa sahig. Pagkatapos ay sabay na nakipagsagupaan sina Sanji sa mga kalaban at nagtagumpay silang mapatumba ang mga ito. Ilang saglit ay sumugod sa village si Dalton sa anyo ng taong Bison at nagpabagsak siya ng ilang mga halimaw na sundalo. Maging si Dr. Korea ay matapang na pinagbabaril ang mga halimaw ni King Wapol. Hindi nagtagal ay nag-regroup ang Straw Hats Pirates ngunit biglang bumangon si King Wapol at sa sobrang galit ay pinasabugan niya ang pirate flag sa pader pero mabilis na hinarang ni Luffy ang bala nito. Nagtagumpay si Luffy na maprotektahan ang pirate flag at kinalaban niya si Wapol sa pangalawang pagkakataon. Binigay ni Luffy ang buong lakas sa pakikipaglaban kay King Wapol ngunit nagagawa siya nitong maargabyado. Pero sa tulong ni Sanji ay inatake ng dalawa si King Wapol ng gum-gum assault attack nila at tumalsik ang hari palabas ng kastilyo. Ang mga halimaw na sundalo naman ay nagawang makalamang sa pakikipaglaban sa mga lokal at nagawa nilang ma-corner si Zoro. Pero biglang bumalik sa normal na anyo ang mga sundalo at agad na sumuko sila sa grupo. Ang mga bihag na doktor naman ni Wapol ay bumalik sa village at binaril ni Korea ang mga gapos nila upang simulan nilang gamutin ang mga nasugatan. Pagsapit ng gabi ay dumaan sina Usopp sa sekretong lagusan upang makapasok ng kastilyo at si Dalton ay nagpasalamat sa Straw Hat Pirates. Si Luffy naman ay masayang inanyayahan si Chopper na maging pirata kasama nila. Tumanggi si Chopper dahil sa kakaibang itsura niya pero dahil sa pagpupumilit ni Luffy ay sumang-ayon na rin siya. Pagkatapos ay sinabi ni Chopper kay Korea ang desisyon niya ngunit nasabi ng doktor na wala siyang utang na loob at hindi siya nababagay sa karagatan. Pero hindi pinakinggan ni Chopper ang doktora at nilabas niya ang sleigh niya habang nasa anyong reindeer. Pagsakay ng Straw Hat sa sleigh ay dumaan sila sa isang malaking lobid hanggang sa makababa sila at makasakay ng Going Merry. Naalala ni Chopper na naiwanan niya ang backpack niya pero nakita ito ni Nami sa sleigh na nilagay palaro ni Korea para sa kanya. Samantala gamit ang pink na kemikal na nalikha ni Hirilok at ang kanya ng kastilyo ay naisipan ni Dr. Korea na pasabugin ito sa kalangitan. Pagkatapos ay nagsimulang umulan sa buong Drum Kingdom ng nyebe na tila mga cherry blossom. Maging sa Going Merry ay bumagsak rin ng pink na nyebe at biglang napaluha si Chopper na maalala si Dr. Hirilok. Samantala sina Captain Smoker ay narinig sa isang naghihingalong Dendenmushi ng outpost ang recording ng pag-uusap ni na Mr. Zero at Sanji. Nalaman ni na Smoker rito na kasama ni na Luffy si Princess Vivi at na-realize nilang ang Baroque Works at ang Straw Hats ay papunta ng Alabasta. Kinaumagahan ay nag-celebrate ang Straw Hats ng welcome party para kay Chopper. Sa huling eksena ay ni-report ni Miss All Sunday kay Mr. Zero na nabigo si King Wapol. Makikitang si Mr. Zero pala ay si Sir Crocodile na isa sa 7 warlords ng karagatan. Nabanggit naman ni Crocodile ang tunay na pangalan ni All Sunday na si Nico Robin pero hindi ito sinang-ayunan ng babae. Ngunit nasabi ni Mr. Zero na yon na ang oras para sa kanilang Operation Utopia upang mapabagsak nila ang Alabasta at makuha ng leader ang One Piece. Pagkatapos ay makikita sa labas ng submarine ni Mr. Zero ang dambuhalang buwaya niya. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng palabas mga Huwan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Huwan.